Wala nang maraming paligoy-ligoy pa, diretso sa punto na. Maiksi lang ang komentaryo, pero diretso sa punto. Maraming kuro-kuro, may tiwali, may totoo. Dito, sa puntong diretso tayo. Punto, diretso. Kontrobersya na naman. Kinall out ng COA, Commission on Audit, yung latest report sa OBP para sa taong 2023-2024, bumili ng mga equipments. Bumili ng mga bagong equipments o kagamitan ang Office of the Vice President ayon sa COA report. Alam nyo kung anong mga CCTV units, vehicles o sasakyan, computer equipments at iba pang assets. Talagang maluho ang Vice President na ito. Alam nyo kung ano yung presyo? Overpriced. Ang tindi. Overpriced. Bumili ang Office of the Vice President sa taong 2023 to 2024 ayon sa COA audit report, 13 units ng laptops. Alam niyo kung magkano yung halaga ng laptops? Yung 13 units, 3.92 million. Grabe, anong klaseng laptops yan? 13 units, 3.92 million? 300,000 bawat isa. Itong laptop kong ginagamit, parang matibay na itong laptop ko na to kasi gaming laptop ito. Gamit ko sa 50,000 to. Ano na to magandang quality na ng laptop to. Ano bang klase yung laptop na 300,000 ang bawat unit? Kasi based sa report ng Office of the Vice President, COA records ito 13 daw na units ang binili ng Office of the Vice President. Ang halaga ng bawat unit ay 300,000. Anong klaseng laptop yan? At saka, di ba dapat sa gobyerno, okay, bumili ka ng laptop kung kailangan, pero hindi ka bibili ng ganyang presyo. Hindi ka bibili ng ganyang presyo. Kaya ito? Ito pa. Bumili ng CCTV units. Alam nyo kung magkano ang halaga ng bawat CCTV? 200,000. 200,000? Anong klaseng CCTV yan? 200,000 na CCTV. Kaya ito yung nakalagay sa report. The additions, acquisitions in PPE of 36,851,856 pesos, 0.04 centavos, and 39,254,026 pesos, 0.2022 centavos for calendar years 2024 and 2023 respectively. So ibig sabihin, yung mga binili na mga gamit, equipments noong 2023, 39,254,026 pesos and 22 centavos. Grabe. Para lang sa mga bagong equipments noong 2023, 39 million. Tapos noong 2024, 36,851,856. Grabe. Kaya matindi, mga kabunyog, mga kababayan. Bumili rin ng vehicles, motor vehicles. 90 na units ng motor vehicles. 26,372,000. CCTV, 200,000 bawat isa. Kaya mga kabunyog, mga kababayan, ngayon, ang dito, nung kinumpare ito item, CCTV, bawat unit. Sa OBP, ang unit cost kay Sara Duterte, 212,035 pesos per unit. Ang market price niyan, yung totoo, sabi ng mga 800 pesos lang to 2,500 ang per CCTV. Anong klaseng CCTV ito? Na bawat unit ay 212,035. Ang laptops, 300,000 plus bawat unit ay ang totoo 20,000 to 70,000. Yun na nga, ang laptop ko ng ito 50,000, matibay na klase na yan. Bumili rin ng TV units. Ang TV, ang per unit ng TV binili ng OBP ni Sara 63,000. Ay ang ng TV, magandang klase na 30,000, 10,000 to 30,000. Ang aircon per unit doon sa ni Sara 73,500 per unit. Ay ang market price ng aircon 20,000 to 40,000. Yan may comparison. Anong malinaw? Overpriced. Kaya ito pinagkikwentuhan ito ngayon, pinag-uusapan ito. Ang tindi ng Vice President na ito. Lalo na pag naging presidente ito. Mga kabunyog, mga kababayan. Kaya anong masasabi dito ng mga DDS? Anong masasabi ninyo dito? Ang linaw-linaw. Kaya ito COA report na ito COA report na ito. Kaya matindi tong ni Sara. Tapos siya ngayon ang magliliktura na labanan ang kasakiman ng ilang opisyal ng bayan. Kasakiman. Ito, tingnan nyo to. Naghihirap ang taong bayan. Naghihirap ang bayan. Tapos bibili ka ng mga bagong equipments, overpriced. Ang tindi nito. Ito ba yung Kaya nga yung panawagang pareho na lang kung magre-resign si PBBM,
si Sara dapat mag-resign din. Kasi kung papalit si Sara Duterte kay PBBM, mas malala pa nga eh. Mas malala pa tingnan nyo to. Doon pa lang sa confidential funds, ang tindi na. 11 days, naubos mo yung 125 million. Tapos ngayon naman, sa mga acquisitions ng mga equipments ng opisina niya, grabe overpriced na. Ay, actually mayroon pang nakita ako, hindi ko lang, may nabasa pa ako, kaya lang busy ako noon. Hindi ko natapos tingnan o basahin. Tungkol naman sa livelihood din. Ito hindi, sasabihin na naman nila, paninira na naman ito sa office ng Vice President. Kuwa nga naglabas nito. Kuwa. Commission on Audit. Yeah. Paano ito ngayon sasagutin ng mga DDS? Ang sabi ng mga DDS, yun, ang nga bang sabi ni Jimmy Bundok, ba't hindi daw subukan si Sara? Papag-resignin na daw si PBBM, subukan na si Sara kasi mas magaling daw si Sara, hindi raw corrupt. Yung mga corrupt daw na yan, makukulong na yan pag si Sara. Ngayon daw kasi hindi na ipapakulong. Ang tagal-tagal. Pero pag si Sara, makukulong yan. Pag si Sara ang naging presidente, ang makukulong sila Marcos at sila Romualdez. Pero sila Chis Escudero, Jinggoy, Estrada, Joel Villanueva, yung mga kaalyado niya, wala yan. Sila Cayetano, hindi yan. Sila Villar, hindi yan makukulong. Yan ang dyan. At mawawala na daw ang korupsyon kasi mahigpit daw sa korupsyon ang mga Duterte. Ito, tingnan nyo ito. Ito datos ito. Malinaw. Ang linaw-linaw, maliwanag pa sa sikat ng araw. Imagine niyo, saan ka nakakita ng laptop na 300,000? Laptop? 300,000 per unit? Ang tindi. Ang tindi. Tapos CCTV, 212,000 per unit. Ay, grabe. Television, 63,000 per unit. Aircon, 73,000 per unit. Anong klase na ito? Kaya mga kabunyog, mga kababayan, matindi tong kontrobersya na ito. Inuulit ko, hindi sa atin galing tong ano na to. Galing sa sa COA. Pinablis ito sa mga dyaryo. Ito Philippine Star yung source natin ito. Kaya nga grabe yung ngayon. Grabe yung kontrobersyang ito ng Office of the Vice President. Kaya mga kabunyog, Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.